buhay, maligayang pagkating sa ating pangalan. Kailangan ko sa ating buhay. Kailangan ko makapasok. Sandali. Saan? Hindi. Sa loob. May dapat ako sasabihin. Ikaw? Bakit? Hindi ka maaaring pumasok. Tignan mo nga ang sakit mo. Hindi ka na mababay sa loob. Basilio, dahil kailangan natin umalis. Bakit? May panganib. May mga tao pa sa loob at hindi nila alam. Sa El Filibusterismo, makikita ang isang lipunang puno ng hindi pagkakapantay-pantay. May mga taong mas pinakikinggan dahil sa kanilang katayuan, habang ang iba naman ay minamaliit o hindi binibigyan ng sapat na pagkakataon. Sa kasalukuyan, nagbabago man ang anyo nito. Nananatili ang ganitong uri ng pagtrato. Isa sa mga halimbawa nito ay ang diskriminasyon. Pwede ka makasali. Ay, bakit hindi mo naman check yung pinag-uusapan namin? Tama. Ang diskriminasyon ay hindi makatarungang pagtrato sa isang tao o grupo dahil sa kanilang katangian, pinagmulan, kalagayan o pagkakakinlanlan. Maaari itong mangyari sa paaralan, sa trabaho, sa komunidad, at maging sa simpleng pakikisalamuha sa ibang tao. Magandang hapon, Papa Daniel. Ako si Cindy, ang iyong interviewer sa araw dito. At nandito ako sa mga estudyante sa sports class na si... So, ang iyong first question is, bakit patuloy na nangyayari ang diskriminasyon? Bakit na ito'y alam nilang makakasama at makakasama? Dahil alam ba ito ay doon na kawalan nila ilang ang silang distribution sa past sa kapal. Thank you for your answer. So let's go to the next question. Ano sa tingin mo ang maaaring solusyon nito? Una-una ra ang positibo, di mo i-treat ang mga tao as equal as you. Maraming salamat, Jeremy. Magandang araw mga papagyenyos! Ako si Chipsy L. Paypayan, ang iyong interviewer sa araw na ito. Dito sa library, meron tayo interview na isang guro sa Babag National High School, si Ginang Alma P. Alarden. Ma'am Alma, how can teachers distinguish between a normal conflict and an act of discrimination? You can easily distinguish between normal conflict or like yaga lang and an act of discrimination by simply checking who are the people involved. If these people are friends, then might probably it's just a joke. But then if they're not that really close, most probably it's like bullying or discrimination. That's number one. Number two, you can also check the intonation, the facial expression, no? Kanamang na. Yun ay isa sa mga clue, no? That it's an act of discrimination. What else? The volume of how it is being said. Pag mataas at hindi sweet, so might probably it's a discrimination. But if it is like someone like spoken in a sweet manner or like in a friendly tone, maybe nagjo-joke lang. At ngayon, andito tayo sa ikalawang question.
What role do parents and families play in teaching young people to respect Families and parents. Yes. Our families and parents, especially the parents, play a very important role in molding the behavior of our students. No, they're the number one teacher. So if the students, their child, are not being taught properly at home, then most probably they will act differently. They will act in an awful manner. Maging hindi kaaya-aya ang mga attitude ng mga bata. Kasi ang mga magulang ay At yun na, Kita Kids! Maaari ba magbigay ng payo kung paano mapigilan ang diskriminasyon? Wala ko may pagpapayag ito, Ijo. Hindi great na ano bang may papayo ko lalo na sa mga kabataan tungkol sa diskriminasyon. Di ba nga ikaw no, sa kasabihan ni Dr. Jose Rizal na ang kabataan siya pag-asa ng bayan, di ba? Kung magiging pag-asa ng bayan yung kabataan kapag siya mismo ang siya ugat no ng mga bagay na nagdudulot ng kasamaan or karahasan. Isa na dito ay yung diskriminasyon. So ano yung aking maipapayo, lalo-lalo na sa mga kabataan katulad ninyo? Unang-una ay dapat maging marunong tayo makiramdam. Dapat marunong tayo makiramdam no, sa bawat nararamdaman ng bawat tao. Dahil nga lahat tayo ay may iba't ibang mga dinadala no, sa buhay, yung ating mga tinatago na sakit, mga struggles, pain, yung mga bagay na hindi nakikita no, ng mata no, ng ibang tao, ngunit tayo lamang ang nakaramdam nito. So, kailangan, pinakauna sa lahat is kailangan marunong tayo makiramdam at iwasan natin yung mga bagay na nakakasakit tayo, no? Lalo-lalo na yung pagdi-discriminate no, ng isang tao. Dahil isa ito sa pinaka-rason kung bakit yung tao ay nagkakaroon ng walang kumpiyansa sa kanyang sarili. Ano ba? Kung bakit nagiging yung nararamdaman ng tao yung wala nang kabuluhan yung kanyang buhay. So dapat nating isa lang alang yung kanyang pakiramdam at unawain natin yung bawat isa. Iwasan natin yung iwasan natin yung makasakit no ng ating kapwa. I think yun lang ang aking may papayo no, lalo-lalo na sa mga kabataan ngayon dahil marami tayong nararanasan katulad ng katulad ng diskriminasyon, no, isa sa mga pangunahing nakaka-apekto ng nawawalan yung ating kumpiyansa ba? Yung diskriminasyon. So dapat alamin natin at kailangan no, ipalaganap natin yung pagmamahalan at yung pagiging mabuting tao natin sa ating kapwa. Yan lang. Shit.
bago magbintang. Igalang ang pagkakaiba. Magsalita kapag may nakikitang mali. Huwag gawing biro ang sakit ng iba. Huwag gamitin ang katayuan upang mangmaliit. Buksan ang pintuan para sa lahat. Dahil walang sinuman ang dapat iwanan. Walang tao ang mas mababa kaysa iba. At walang pagkakaiba ang dapat maging dahilan upang mang-api. Dahil mula noon hanggang ngayon, tao pa rin tayo.